Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So recently, may nagtanong po sa akin, ano ang difference ng individual income tax versus corporate income tax? Planning to put up a corporation kasi. Thanks and more power. So sa video na ito, pag-usapan natin ang common differences ng individual income tax versus corporate income tax. Bago ako mag-umpisa, emphasize ko lang po na business income ng isang individual ang mostly na babanggitin ko dito. Also, corporations in general ang tutukuyin ko po dito. Hindi ko na po masyadong babanggitin ang mga corporations or enterprises na subject to preferential or special rates. Isa sa mga obvious na difference ay sino po ang nagbabayad. For individuals, sila po ay natural persons or human beings tulad ng mga self-employed, mga employees at mga nagpa-practice ng kanilang professions. Natural persons simply mean human beings. Real, living, like you and me, hindi po companies or organizations. Ang mga juridical entities naman tulad ng corporations, partnership, and other non-living individuals ay nabuhay sila dahil sa operation ng law. Conversely, hindi po sila real living individuals. In terms of tax base naman po, dito similar ang isang individual earning business income at corporation. Ang tax base po kasi ng isang individual earning business income at isang common na corporation ay ang net taxable income, which is nag-uumpisa sa gross sales and then may mga allowed deductions. But if you look closely sa details nila, dun makikita ang mga differences, tulad na lamang ng pag-apply ng optional standard deduction or OSD. Ang basis ng OSD for individuals ay ang gross sales, while for corporations naman po ay ang kanilang gross income. Halimbawa, isang taxpayer ay may gross sales na 5 million pesos, pero meron ding sales return na 200,000. During the period, ang cost of sales ay 3 million pesos. The taxpayer opted to use OSD. So magkano ang taxable income if the taxpayer is an individual or kung corporation ito? For individuals, ang basis natin ng 40% OSD ay sa net sales, which is 5 million pesos less 200,000. So 4.8 million multiplied to 40%. Ang OSD natin ay 1,920,000. Kaya ang taxable income if ang taxpayer ay isang individual ay 2,880,000. While if corporation naman ang taxpayer, ang basis ng OSD ay gross income. Kaya ibabawas natin ang cost of sales from the 4.8 million na net sales. Ang gross income ay 1.8 million. Dito natin imumultiply ang 40% OSD. Kaya ang taxable income using the information available sa illustration, if the taxpayer ay corporation, ay 1,080,000. For tax rates naman po, for individuals, gagamit po tayo ng graduated income tax tables or graduated rates. Or pwede rin naman po silang gumamit ng 8% optional income tax rate. For corporations naman po, ang general na rate po nila ay 25%. Although pwede din naman pong ma-reduce to 20%, depende na lang po sa kanilang assets at kanilang gross sales. Halimbawa, using ang illustration natin for individual, dahil pinili niya ang OSD, ang gagamitin natin ay graduated income tax rates or kilala din bilang income tax table. Ang 2,880,000 na taxable income ay nasa 5th bracket ng tax table. So to compute, 402,500 plus 30% excess of 2 million, which is 30% multiplied to 880,000. Ang income tax due ay 666,500. Kung corporation naman po ang taxpayer, bilang isang qualified small-medium enterprise sa reduced rate, pwede maka-avail ng 20% na tax rate. Kaya ang taxable income na 1,080,000, imumultiply ito sa 20%. Ang regular corporate income tax ay 216,000. In terms naman po sa scope ng taxation for individuals, kailangan din natin tignan ang kanilang citizenship at residency kung ang kanilang income ay masasubject po sa income tax.
For resident citizen, ang taxable income coverage ay income from all sources. Pero for non-residents, either citizen or alien, only income from sources within the Philippines ang covered. Ganun din sa resident alien, only income source within the Philippines ang covered. Conversely, for corporations, kailangan din natin ma-determine kung ang corporation ay isang domestic, foreign, at tingnan din natin ang kanyang residency. Domestic corporations are taxed on income from all sources, both within and without the Philippines. While resident foreign corporations at non-resident foreign corporations naman po ay taxed on only income source within the Philippines. In terms naman po sa gagamitin na BIR form with emphasis sa mga kumikita ng business income or nagpa-practice ng kanilang profession, for individuals gagamit po tayo ng 1701Q for quarterly filings and 1701 or 1701A para sa kanilang annual filing. Meron akong video kung paano mag-fill up ng 1701Q for quarterly filing at 1701 para sa annual filing naman. Yung link ay naandito at nasa description din po ng video na ito. For corporations naman po, gagamit tayo ng 1702Q and depende na lang po kung ano ang case ng enterprise. 1702RT or 1702MX and others. For tax incentives naman po, for individuals earning business income, meron silang incentives, deductions, and options kung paano po mag-compute ng kanilang income tax, tulad ng 8%. And kung ang income ay below 250,000, ay wala pong income tax due. Available din po sa mga individuals na nagbe-business ang pag-register bilang isang barangay microbusiness enterprise or BMBE. While for corporations naman po, mas malawak ang incentives because they may enjoy create law, create more incentives, and others. For tax incentives sa mga qualified na enterprises, meron akong video tungkol sa PESA, mga BOI enterprises, at sa mga applicability ng special or preferential rates. Yung link ay naandito at nasa description din po ng video na ito. Isa sa notable na difference between individual at isang corporation ay sa isang corporation, meron po silang binabayaran na minimum na tax. Ang tawag po natin dito ay Minimum Corporate Income Tax or MCIT. Para sa illustration natin ng MCIT, gamitin natin ang example natin kanina. Pero assuming this time na 4th year of operations na, covered na ito ng MCIT. So gross income na 1.8 million, ito ay multiply sa 2% which will give us 36,000 MCIT. For our regular corporate income tax naman po, sa net taxable income natin na 1,080,000, i-multiply ito sa 20%. It will be 216,000 RCIT or regular corporate income tax. Ang next step ay ikukumpara natin ang RCIT versus MCIT. And whichever is higher, yun po ang income tax due na babayaran sa BIR, which in this case, 216,000. Sa next example natin, let's try to illustrate whichever is higher between RCIT at MCIT. Assuming na itemize ang ginamit ng corporation at may allowed deductions of 1,650,000. Ang taxable income natin ay 150,000. Multiply this to 20%, ang regular corporate income tax or RCIT ay 30,000. This time, comparing ang RCIT na 30,000 versus MCIT na 36,000. Mas mataas ang MCIT, kaya 36,000 ang magiging tax due na babayaran sa BIR. And that's it. So kung nakarating po kayo sa portion ng video na ito, marami pong salamat. And if you found this video very helpful, please give it a thumbs up and please consider joining the channel membership. Ang mga members ay may priority sa pagsagot sa tax questions nila and access to members-only videos. So this is Gerard. Once again, marami pong salamat and I'll talk to you in the next one.